Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ng Unite Pilipinas. Grabe itong si ex-senator Trillanes, pati si Kitty Duterte. Inaccuse niya na tumatanggap din ng pera galing sa mga pulburon lord. Ibinunyag ni Antonio Trillanes IV na umano'y pagkakasangkot ni Kitty Duterte sa pagtanggap ng dividendo mula sa isang hinihinalang pulburon lord sa pagitan ng taong 2011 hanggang 2013. Ayon kay Trillanes, ang mga naturang bayad ay ibinibigay umano sa pamamagitan ng cheque na kalaunan ay kino-convert sa manager's check. Dagdag pa niya, ang mga checking ito ay nakapangalan umano sa iba't ibang miyembro ng pamilya Duterte, kabilang ang sinasabing joint account ni Kitty Duterte at Hanilet Abansenya. Sa kanyang pahayag, iginiit ni Trillanes na hindi lamang iisang individual ang umano'y nakinabang, kundi ilang miyembro ng pamilya. Aniya, ang umano'y dividendo ay umaabot sa humigit kumulang 40 million hanggang 50 million kada 6 na buwan mula sa nasabing pinagmulan. Sabi niya, may dividends ang Duterte family. Lahat sila ay tumatanggap. Ang total ay mga 40 to 50 million pesos every 6 months mula sa isang pulburon lord. Sino? Pangalanan mo. Gayunman, binigyan diin na ang mga pahayag na ito ay nananatiling aligasyon sa kasalukuyan, wala pa umanong pinal na desisyon o kumpirmasyon mula sa mga otoridad at kinakailangan pa itong mapatunayan sa pamamagitan ng masusing investigasyon at konkretong ebidensya. So ano ito? Fishing expedition na naman? Anyway, wag na tayong magtaka. Basta itong si Trillanes ang nagsalita, wala kang maririnig sa kanya na mabuting salita para sa mga Duterte. Lahat paninira. Ano ba? Saan ba nagsimula yung galit ni Trillanes sa mga Duterte? Yang alam ko, sa simula hindi naman siya galit sa mga Duterte. Si Tatay Digong mismo ang nagkwento nung presidente na siya. Before yung 2016 presidential election, lumapit daw si Trillanes kay PRRD o through emisary ba. Gusto ni Trillanes na maging katandem silang dalawa ni PRRD. Kailang sabi ni PRRD, ayoko niyan. Parang noon pa, iba na ang pagtingin ni Tatay Digong natin kay Trillanes. Mahina o hindi siya katanggap-tanggap. Kaya rightly, rineject niya yung idea na makipagtandem Duterte-Trillanes. So mula noon, ito na, hanggang ngayon, kung ano-ano na lang ang ibinibentang ni ex-senator Trillanes sa mga Duterte. Ang nabasa ko sa post kahapon, ngayon, di ba, hearing na ngayon ni BP Sara sa impeachment sa Kamara. Parang ang pambungad na magsasalita ay si Trillanes daw. I don't know how true. At ang ilalahad na naman niya yung mga, I don't know, ebidensya ba niya o aligasyon. Kasi itong binasa ko dito, puros aligasyon eh. Ang dali namang magsabi ng aligasyon. Ang mahirap, yung ebidensya. Punta tayo sa Brave 18 Marines. Aligasyon yung kanila. Kailangan, ang dami nilang ebidensyang ipinakita. Mali-maleta. Hindi ka naman makaproduce ng mga ganung maleta. At itong mga taong ito na nagsasalita, talagang tauhan mismo ni Saldico. At ang sinasabi ng Brave 18 Marines, parehas sa sinasabi ni Orly Gutesa na yung
sinabi ni Gutesa pinatotohanan ni Saldico. So to me, very credible itong mga brave 18 Marines na ito na sinasangkot nila si Trillanes na siya ang bahala sa ICC operations. Kaya yung sinabi ng isang economist, si Madam Cora Guidote, lumalabas kung totoo yung aligasyon ng mga 18 Marines na si Trillanes ang in charge sa ICC operations para makidnap ang ating Tatay Digong. Ay siya na yung pinaka worst traitor sa Philippine history. So ano ngayon? Inamin naman ni Trillanes na this is their last chance ngayong taon na ito para matalo nila, mapatalsik nila, mawala sa landas nila si BP Sara through impeachment. Kasi kung hindi daw sila magtagumpay this year, ay wala na. 2027 hanggang 2028, unstoppable na ang panalo ni BP Sara. Yan ang pahayag ni Trillanes sa isang nabasa kong post, and I agree. Kaya ito ngayon araw na ito ang first hearing sa Kamara na ini-expect nila si BP Sara magpakita. Siya mismo ang magbigay ng lahat ng mga ebidensya niya. Wala. Mautak ang ating BP Sara. No show. Dead ma siya ngayon. So abogado lang siguro ang papuntay niya doon. So iiyak sila ngayon. Dilima, Percy Sindanya, Luistro, Ridon. Manigas kayo, hindi magpapakita si BP Sara sa inyong hearing. Kasi wala pang hearing, hindi pa nila na-determine ang probable cause. Sinasabi na ng mga kongresista na confident sila, makakakuha sila ng 1/3 endorsement o signatures ng mga kongresista. Ibig sabihin, lutong Macau na. Kaya bakit pa magpapakita si BP Sara sa hearing ngayon? Wala na. Doon na lang kita ang bloodbath magsimula doon na sa Senado. So I don't know how long itong kanila, kailang parang inaapuran nila. Ngayong nakareses sila is gusto nilang tapusin yung hearing sa Kamara para aakyat na sa Senado. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. So, mo ni si nanay mataga no gyero. Sa likod. So, mong balay. Nanay. Kino? Dako ko gid salamat kinatagaan ko. So, tanaw na mo ang tagaan si Nanay o gyero. Salamat siya. So, diri sa sulod, so mo ni ang kahimtang. So, tuluan na kaayo kung muulan. So, makita nimo suluoy gid kaayo. So, basta gitagaan nato sila gyero aron mapulihan ang ilang ato. So karon na yan sa yung masulting nga tagaan ka gyero. Salamat sa Ginoo ay natagaan ko. So sa pila na ni katuig di mong balay nga buslot naman ang atop. Di man naman ni katuig. So aya pa mapulian og gyero. Aya pa. So unsa din yung panginabuhian ay? So mag-uuma lang mo. Mag-uuma. So pila imong edad nay? 68 na. So senior na di ay kanay, napakaiba na nay. Naa. Na kay anak. Naa. So pila ka buki mong anak nay? Isa ra. So isa ra imong anak. So si nanay na siya anak o ang ilang pangunabuhian lang, so mag-uuma lang sila. So dako kayang pasalamat nga nataga og gyero ba pulihan na gid ang ilang atop. So
Nay, dako gid kaya mong pasalamat nga natagaan ka atol pag gid og Christmas. Merry Christmas, Nay. Merry Christmas. Salamat kayo. So dako kayong pasalamat kay makapuli na gid og yero si Nanay. Sige, Nay, salamat pod.